Dumating na ba sa point sa'yo na meron kang goal, pero nung na-achieve mo yung goal na yun, hindi ka pala ganun kasaya, hindi ka pala ganun kasatisfied, kaya meron ka ulit sinet na bagong goal. And sinasabi mo sa sarili mo, hindi ka ulit ganun kasaya masyado until makuha mo yung goal na yun. And then ano ulit mangyayari? Pag nakuha mo yun, hindi ka pa rin talaga ganun kasaya. Pwede kami masaya in 1 month, in 2 weeks, ganyan. Pero after is, babalik ka ulit sa previous state mo. May problema ka ba? Or ganun ba talaga yung buhay? Pag-usapan natin yan sa video na to. So, ready ka na ba? Let's go! So actually, naisip ko lang to, pero meron palang tawag dito. Ang tawag dito is hedonic treadmill. Sabi rito, is the observed tendency of humans to quickly return to relatively stable level of happiness despite major positive or negative events or life changes. So for example nun is ngayon, meron kang sweldo, let's say 20k per month, tapos may bago kang goal. Ang goal mo is maging 25k per month. And then after 1 year na-achieve mo yung goal nun from 20k to 25k. So naging masaya ka. Pero naging masaya ka ilang linggo lang, mga 1 month lang. After nun, nandun ka na ulit sa previous emotion mo na sakto lang, stable lang, same. So ano ulit gagawin mo? Magkakaroon ka ulit ng iba pang goal, mang bago ulit na goal. So actually, ilang beses na rin nangyari sa akin yan. So nag-start ako nung sales ako, yung sweldo ko nasa 12k per month. Tapos syempre, ang ginagol ko, makapag 20k lang ako, okay na ako, sobrang komportable na ako. Then na-reach ko yun, naging 15k, naging 20k. Sabi ko, naku, kulang pa pala to. Gusto ko 50k or 30k. Diba? So, na-reach ko 30k. So, kala ko okay na. Mas magaan na, hindi pa rin ako ganun kasaya. Naging 50, naging 100, naging 500, naging 1 million. Till ngayon, meron pa rin akong bagong ginagol. So, napapaisip ako ngayon, hindi ba ako satisfied? Hindi ba ako contented? Kailangan ba maging contented ako? Kailangan ba maging komportable na ako dito? Kailangan matuto ba ako mag-save? Kailangan matuto ba ako mag-ipon? Kailangan mas matuto ba ako mag-budget? Pero na-realize ko, hindi pala yun sa ganun. Ako kasi, may tendency ako na gusto ko talaga, lagi ako may inaabot na goal. Gusto ko lagi ako inaabot na mountain. Gusto ko may bago akong vision na pinupuntahan. Feeling ko kasi pag walang ganun, sobrang nagiging stagnant ako. And, ito yung malapit. Akala mo nagsastagnate ka, pero sa totoo lang, bumababa ka. Wala kasing totoo na stagnation. Either you go down, or you go up. So usually kasi pag naging comfortable tayo, ang nangyari is nagre-relax tayo. Pag nagre-relax tayo, ano nangyayari? Yung brain natin hindi na masyadong gumagana. Masyado tayo nag-Netflix na lang, or social media, or kung anumang hobbies natin, and then nakakalimutan na natin i-exercise yung mga brain cells natin. And remember, what you don't use, you lose. So for example, may mga skill ka na dati, sobrang galing mo, unti-unti siyang mawawala. Na-realize ko dati nung nasa networking pa ako, nagte-training ako. Diba, syempre, galing ko mag-training. Bakit? Kasi araw-araw ko ginagawa eh. And then nung sinabi ko na, ayoko na to. Diba, di ko na feel to. So nung tumigil ako ng 1 year, after nun, akala ko magaling pa rin ako, pero biglang nawala. Totally. So again, what you don't use, you lose. So, paano natin ito i-relate sa Forex? So, syempre, nagsimula tayo. Sobrang excited tayo. Di ba, nakita natin yung mga gurus, yung mga mentors, yung mga ibang mga nagpo-Forex na laki ng kinikita. $1,000, $500, $100. Tapos, ano sabihin natin? Uy, parang gusto kayo mag-Forex ah. Siguro, kahit magkaroon lang ako ng $50 per day or $20 per day, masaya na ako eh. So, ano mangyayari? Eto mangyayari. Alam naman natin, may process talaga yan. Pero let's say, dumating na yung time na nakuha mo na yung around $20 average per day. Pero syempre, disclaimer ha, baka andyan na naman yung mga haters natin. Hindi pwede maging consistent na everyday $20. Average pwede. Pero let's say average, $20 ka na per day. For sure, sa mga unang weeks yan, magiging masaya ka. Pero darating yung point na ayaw mo na. Gusto mo nang iangat. So, ano gagawin mo? Gusto mo iangat yung daily mo. Or let's say, weekly mo. So, kailangan mo lang gawin, very simple lang. For sure, alam mo na to. Kailangan mo lang increase yung capital mo. So, paano yun? Either ipunin mo yung kinikita mo dun sa Forex trading account mo, or meron ka pa ring side hustle. So, like ko sinasabi sa YouTube channel natin na ang Forex trading ay second source of income mo lang. So, maganda, meron ka pa ring side hustle. Either passion mo yan, or dyan ka talaga skilled. And then, second source of income mo yung Forex trading. Kasi ang goal mo dyan, retirement, financial freedom.
And then na yun, darating yung time. Umangat na yung capital mo. And then syempre yung skill mo, umaangat din. Aangat at aangat din talaga yung per day mo, yung per week mo na profits. Point ko lang is, pwede mong iangat at iangat at iangat yung per day mo sa forex trading and walang problema doon. Kasi natural naman talaga sa tao na maghangad pa ng more. Ito example, meron akong kilala, employee siya ng isang company. Sobrang ganda ng sahod niya. Pero, alam mo sabi niya sa akin, hindi siya masaya. Tanong ko kung bakit. Bakit di masaya? Kasi yun pala, hindi siya nag-grow sa skill and personal development wise. So, very important pala sa isang tao yung tinatawag na growth. Hinahanap-hanap pala natin yun. And I believe na yung skill mo na makukuha mo from, let's say, $100 per week. Ibang skill, ibang personality development ang kailangan mo sa $1,000 per week. So, na-discuss naman natin na healthy naman talaga kasi nag-grow ka as a person. Ang tanong, kailan ba talaga siya magiging masama? Number 1, kapag nagsasuffer na yung mga loved ones mo. Siyempre, alam naman natin na yung mga nanonood dito sobrang goal-getters talaga. Talagang push talaga. As in, work, grind. Pero pag dumating sa point na hindi na kayo close ng anak mo, hindi na kayo magkakilala, hindi mo na nadidate yung wife mo, tapos hindi na kayo nakapag-bonding ng mga parents mo, yes, I agree naman with you na very important naman talaga yung mga goals natin. Pero baka, yung journey natin or yung path natin papuntang goals natin, nakakalimutan na natin yung mga mas importante. Ito yung sinabi ni Steve Jobs sa deathbed niya. Sabi niya, I reached the pinnacle of success in the business world. However, aside from work, I have little joy. In the end, wealth is only a fact of life that I am accustomed to. Lying on the sickbed and recalling my whole life, I realized that all the recognition and wealth have paled and become meaningless in the face of impending death. So wala talagang kahit na sino na nasa deathbed sila at sinabi nila, Sana pala nag-work pa ako ng super harder. Buti na lang pala nag-work ako ng super harder. walang ganun. Mostly sinasabi nila, I wish to spend more time with my family, with my loved ones, and the people na importante sa kanila. So yung mga nagsasabi dyan, iwan mo pati pamilya mo. Nako, disagree ako dyan. In conclusion, wala naman talagang tama, wala naman talagang mali. Depende lang talaga yan sa'yo. Pero very important na isipin mo yung long term. Ano ba talaga yung pinaka hindi ka magsisisi? Ano ba talaga yung pinaka-importante sa'yo? And ano ba talaga yung pinaka-goal mo sa buhay? Ikaw, ano tingin mo? Comment mo naman dyan sa baba. Kita-kits tayo sa next video. Bye-bye!